Hello, merhaba, hello, and welcome again to my vlog. So again, dito po tayo again sa panibago nating episode. Yes po, mag-iihaw tayo. Yung tinatawag nilang Arabic Mixed Grill. Yes po, with the tinatawag natin yung hubos na homemade din siya. So ito yung mga kailangan natin gamitin. So for the breast chicken naman, pwede rin yung Thai fillets. So ito yung mga kakailanganin naman natin para sa sauce. So inuna ko muna dyan yung ginger and yung garlic para at least finely chop sila kasi nga para hindi siya mag-visible dun sa sauce na gagamitin natin, which is yung yogurt. So yan, sinunod-sunod ko siya since maliit din yung ating food processor, kaya isa-isa ko lang siya. And then yung lastly, of course, yung ating coriander. Kasama yung ating stems dyan na, so sasama natin yan kasi napaka-importante ng flavor niya. Nag-a-added siya ng flavor dun sa ating marinated. Ayan na siya. So nilagay ko na siya sa bowl, nilagyan ko na siya ng yogurt. Of course. So, yan. Depende kung ilan yung gagamitin natin dyan. For the spices naman, so, yan. Ayan yung mga Arabic spices na available na meron. Pero, pwede kayong gumamit dyan ng tinatawag lang natin ng cumin. So, cumin, salt and pepper, and paprika. Pwedeng-pwede na yun. So, yan. So, kinat ko lang siya into cubes yung chicken as well as dun sa ating beef. So, yan yung ginamit kong beef. Pwedeng beef kahit ano dyan, basta yung tingin yung malambot naman siya or mabilis siyang lumambot. And of course, I use the strip loin steak. Yung, yan ang meron tayo, sorry. So, yan lang yun. Tsaka nalalambutan kasi ako dyan. So, napakasarap niya pag ginamit na siya. So, yun, minarinate ko na rin yung ating kebab o yung mushroom. And then, binabad ko dyan, of course, yung skewers natin para avoid tayo dun sa burning. Kasi minsan, nauunang maluto yan kesa sa beef or sa meat natin. Ayan, so, minarinate ko na siya. Pwede mo siyang i-separate yung beef and chicken. Pero for me, konti lang naman to. So, pinagsama ko na siya sa isang marinated. Ang sineparate ko lang is yung beef mushroom o yung itong kebabs natin. Ito siya. So, how to shape that? Medyo nag-struggle ako ng konti dyan na since this will be my first time. Actually, this is my third time. Pero, ngayon ko lang siya iihawin. So, yan. Yan ang ginawa ko ng pinisil-pisil para mag-shape siya ng konti. And ito namang mga gulay na gagamitin natin, sasama natin sa skewers natin. So, supposedly, mas magandang gamitin dito yung maliit na onion. So, para isang set lang siya, isang tuhugan lang siya, ganun. So, wala tayo nun. Kaya yung malaki, kinat ko na siya into 4. Yun. So, ayan na yung ating marination. So, depende sa inyo kung gusto nyo puro beef lang or puro meat. But for me, nilagyan ko siya syempre ng vegetables. Kasi, ang bango-bango niya nung niluluto kasama yung mga vegetables. Lalo na yung bell pepper. Kaya huwag nyo i-skip yung bell pepper. So, kahit walang kamatis, onion, bell pepper, pwede na yun. So, yan, minarinate ko pa siya for 30 minutes para mag-set silang lahat. Ayan, yung itsura niya. So, diniready ko na siya, nag-improvise na ulit ako dyan ng ihawan. So, yan yung ginamit ko. So, yan. So, sandali lang naman siya lutuin actually kasi since breast chicken naman at mabilis na siya maluto. Actually, habang niluluto ko yung pinapahidan ko ng oil because I forgot dun sa may marinated natin, lagyan siya ng oil. So, nilalagyan ko na lang siya. Yun ang ginawa kong dusting sa kanila. Ayan, tawag dyan is shawok. Ito naman is kebab or beef kebab. Ayan na siya. So, nakita nyo naman, tama lang yung luto. Para yung beef din, hindi ganun katigas, hindi nang lalaban. Kasi ganun siya, di ba? Kapag na-overcook. So, ayan, as you can see, ang bango-bango yan, ang sarap. And then, nag-ready ako dyan for the kubus o yung ating Arabic bread. That is homemade also. And thank you for my mama. Kasi binigay niya ako ng ganitong lutuan. So, napakadali lang siyang gamitin. Ayan. Ayan, ang sarap-sarap niya kasi homemade din yung bread. And of course, malambot kasi bagong luto. And of course, nilagyan ko lang siya ng top of coriander and another additional onion by request, of course. Yung side dish naman yan ng mga gulay, kahit wala na yan, available lang kasi sa fridge. So, sayang naman malalanta lang siya. So, yan. Nilagyan ko lang siya niyan. And yun lamang po. Thank you so much again for watching. And don't forget to follow, like, and share again. And yun lamang po. Thank you so much. Masalama.